Ayos. Kompleto na tayo. Tapos na ang arrest ni PRRD at natanggap na rin natin ang pabuya na 200 million pesos bawat isa sa atin. Pero ang tanong, handa na ba tayo sa gulo na kasunod nito? Mukhang ako ang pinakaunang guguho. Wala daw warrant, wala daw legal na basihan, sabi ng mga lawyer ni Duterte. Ikaw, Boyeng, ang nagsasabi na okay ito. Huwag kang magpanik, General. Alalahanin mo, nililinis namin ang hanay ng mga kapulisan at tinatanggal namin ang mga pangit at bulok na pagmumukha sa aming hanay. Lahat tayo may papel dyan. Di mo naman sinulo yan, di ba? Mga brad, bago pa kumalat ang issue, kailangan klaro ang kwento natin. Kasi kapag di tayo nagkaisa sa narrative, baka tayo ang ikulong sa sarili nating mga plano. Well, tapos na ang paghuli kay Digong. Pero ito tayo ngayon, binabatikos ng buong sambayanan. Ang daming tanong, nasaan ang warrant? Sino ang nagutos? Ako ang mukha ng operasyon. Kaya ako ang sinisisi. Wala raw warrant, illegal daw, at kidnapping. Akala ko legal to, Boyeng. Sabi mo DOJ ka. Sabi mo isa kang judicial authority. Kaya hindi ko na sinurinder si Tatay Digong sa judicial authority. Technically, DOJ ako at hindi ako judicial authority, Tore. Naniwala ka naman kaagad. Huwag mo akong sisihin kung masyado kang naniwala sa kapangyarihan na wala ako. Naging general ka, pero kulang ang alam mo. Ako, suportado kita, Tori. Di ba sabi ko sa iyo, go lang? Basta may basbas galing sa taas, go. Ang tanong lang talaga, sinong taas ang tinutukoy natin? Di kayo rin pala ang taas. Ginamit niyo ako bilang pawn para akong pulis na pinalakad sa gyera na walang baril. Tapos ngayon, ako ang laging binabatikos ng media at sambayan ng Pilipino. Relax, General Torre. Lahat tayo dito involved. Pero huwag mong sabihin wala kang choice. Makakabangon ka sa ranggo. Aminin natin, may kanya-kanyang agenda tayo dito. Tama kapatid ko, General Torre. At saka nakausap ko na ang Interpol. Kunti na lang nasa dahig na si PRRD. Huwag kayo matakot. Tayo ang batas. Tayo ang sistema. Hindi tayo babagsak.